Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Kamusta po kayong lahat mga kababayan? Good morning, good afternoon, good evening wherever you are in God's green earth. At maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel. Pa-follow na rin po tayo sa ating Facebook page. Tambayan na mga Cocheros, and paki-subscribe and follow na rin po yung ating dalawa pang dagdag na social media accounts. Yung Pinasabat with Coach Jared na Facebook and YouTube channel, mga babae. Okay, sundan na rin mo yun. At huwag niyo rin kalimutan na panoorin ang ating live stream every Saturday sa Pinasabat sa Radyo Pilipinas, 738 sa AM Band, Channel 3 sa TV Plus, at Channel 45 to 49 sa GMA For The Box. Okay. Ayan mga kababayan. Pag-usapan ngayon natin ito. Gusto ko tong video na to, promise. Oo. Alam nyo kasi isa ko sa mga nakakairitang panoorin na DDS. Ito pong si Vic Rodriguez. Kaya it's very satisfying na mapanood siya na nasusunog. Nalapakan. Oo. Pero syempre, although hindi tayo agree sa lahat ng sinabi ni Carmina Constantino, pero just the fact na na nasunog si Vic Rodriguez, for now happy ako dyan. Si Vic Rodriguez kasi ini-interview ni Carmina Constantino sa ANC. Tapos edi nagbida-bida siya tungkol sa anti-corruption, kailangan daw magbayad pagbayaran ni PBBM yung korupsyon na gaganap daw ngayon, etc. And then sa huli, tinanong siya ni Carmina Constantino at nahuli ang pagka-ipokrito at double standards nitong DDS na to. Oo. Manggagamit na DDS lang naman to kasi syempre gusto niya maging senador, gusto niya maging politiko someday, so gagamitin niya impluwensya ng mga Duterte, di ba? Kaso nga lang, di siya naipanalo. If it's any indication, di ba? I mean, the Duterte influence is not transferable. Oo, anak nga. Di ba? Kasi kung transferable ang Duterte influence, edi sana hindi siya pumayag na si Sara Duterte hindi pumayag na magpa-vice presidente, di ba? But anyway, eto na nga, panoorin natin yung video mga babayan. Eto yun. Okay, game. Rodriguez, I've watched your interviews several times, your live streams as well. You've been calling for transparency and accountability. At one point, you even said, wala namang masama sa pag-ako ng pagkakamali. Again, not verbatim, but in so many words, you said that. Ayusin lang ang investigasyon, you said that as well. But how did you go from there to calling for the president to step down? Ang linaw-linaw na ayusin yung investigation, pinagtatakpan yung mga alyado every time na may lalabas at magsasalita, ang laging sasabihin lang, destabilizer o kaya yinuyugyug ang gobyerno. Again, corruption is destabilization. But that's where... Ang layo nung punto, mga kababayan. Kasi kung ang punto ni Vic Rodriguez ay yung investigasyon ng ICI, paano napunta yun sa destabilization? Off topic Oo, off topic. Hindi yun yung pinag-uusapan, mga kababayan. Ang tinanong sa kanya ni Carmina Constantino, to be fair with Carmina, ang tinanong sa kanya is, paano ka tumalon from mag-imbestiga tayo to Marcos resign? Ang sagot niya kasi yung investigasyon daw ginagamit pang takip ng kaalyado, quote unquote. Well, Vic Rodriguez, kung pantakip ng kaalyado ang ginagawa sa investigasyon, bakit wala na si E.S. Bersamin? Bakit wala na si Amena Pangandaman? Bakit nag-resign si Martin Romualdez? Bakit yung mga tao na sinasabi na nakapaligid sa presidente at siyang naging daan para sa korupsyon, nag-resign at sila ay handang maimbestiga? Hindi sila pinagtakpan. Alam niyo ba, mga kababayan,
na yung pagre-resign nila, dahil sila ay nag-resign, ibig sabihin sila ay mas vulnerable. Oo, mas vulnerable sila, mga kababayan. Mas maiimbestigahan sila dahil wala na silang proteksyon ng gobyerno. Sila ay mga pribadong citizens na. Oo, at pwede na silang paharapin sa korte on their own merits and their own evidence. So, paano sila pinagtakpan? Ito ho yung sakit ni Vic Rodriguez, mga kababayan. Ang sakit niya, ang kanyang compulsive lying. Compulsive lying, mga kababayan. Ibig sabihin, lahat ng lumalabas sa bibig niya, napipilitan siyang magsinungaling. Kahit hindi niya kailangan magsinungaling, siya ay napipilitan magsinungaling. Compulsive lying nga. Yun ang tawag doon. Wala pa ako 1 minuto, naka-comment agad ako. Kasi ang pangit kasi nung dating Ang pinag-uusapan natin is paano ka tumalon from pag-iimbestigahan yung korupsyon sa flood control scam and then tumalon ka sa papuntang Marcos resign. Di ba? Hindi ba siya nagpakita ng ebidensya? Oo, or ni-layout man lang niya ng maayos na or sana man lang dinefend niya yung kanyang statement na pinagtatakpan ng mga lumalabas na pangalan. 'Di ba? Kaso wala naman tayong nakikitang pagtatakip. Oh, 'di ba? Sinungaling kasi. Basta Duterte supporter, matik yan, mga sinungaling yan. It gets tricky, Attorney Rodriguez, because who stands to benefit from your call for the president to step down? The Filipino people, Carmina, para matuldukan na itong korupsyon na ito. Who stands to benefit? The Filipino people. Mukhang scripted yan. Mga pinagplanuhan mo yung statement na yan. Mukhang pinagplanuhan ni Vic Rodriguez yung statement na yan. Pinagpraktisan. Oo. Bakit? Kasi mga kababayan, yung sagot niya na yan is intended. Ang intention po niyan is to divert from the real question. Oo. It's to divert from the real answer to the question. Para hindi natin pag-usapan yung totoong sagot dyan. Ang tanong ni Carmina Constantino, sinong makikinabang? Oo. Kapag nawala si Presidente Bongbong Marcos, kapag nag-resign si Presidente Bongbong Marcos, kapag sinunod ni Presidente Bongbong Marcos yung gusto na ni Vic Rodriguez at ng mga kaalyado niya na mag-resign siya, sino makikinabang? Di ba automatic naman, mga kababayan, si Sara Duterte? Hindi naman mga Pilipino Hindi mga Pilipino. If for all intents and purposes, mga kababayan, kung mga Pilipino maikinabang dyan, bakit nung panahon ng tatay niya hindi masyado napakinabangan ng administrasyon ni Rodrigo Duterte? Bakit yung flood control scam nag-umpisa noong 2018? Bakit sinasabi ni Babe Singson na ang flood control scam na-perfect na nung panahon ni Rodrigo Duterte? Diba? It's BS, mga kababayan. It's a load of crap. Itong sinasabi ni Vic Rodriguez. How can the Filipino people stand to benefit if the vice president takes the presidency by virtue of the president stepping down when you're just going to put in place another dynasty whose history is also peppered with allegations of corruption, instability in behavior, even murder, the deaths of countless deaths of your countrymen? Attorney Rodriguez. Okay, wait. Bago natin ipagpatuloy itong diskusyon na to, i-breakdown muna natin yung sinabi ni Carmina. Ang sinabi ni Carmina, paano mo mapapatunayan? So kinall out niya yung sagot ni Vic Rodriguez na ang maikinabang ay ang sambayan ng Pilipino. Kinall out niya ni Carmina Constantino. Ang sabi niya, paano mo mapapatunayan na ang makikinabang dito ay ang sambayan ng Pilipino? Kapag nag-resign ang Presidente Bongbong Marcos, ang uupo ay isang babae, isang vice-presidente na may history ng instability, di ba? Saranoid nga. Saranoid nga, di ba? Tapos ano pa? Merong history ng korupsyon
na ang pamilya ay may history ng pagpatay ng mga Pilipino. Up to 20,000 pa nga kung tutuusin. So, simple lang naman ang tanong dito. Actually, it is really a question intended to trap Vic Rodriguez. To be honest, gusto niya ipitin si Vic Rodriguez. Pero yun din naman kasi ang katotohanan. Paano mo masasabi na corrupt si Bongbong Marcos, gusto niyo siya pababain, pero yung papalit sa kanya mas malala? Diba? Out of the frying pan into the fire? Oo. Tumalon ka sa kawali, ang ending mo sa apoy. Ganun, mas malala. Hindi lang mainit, mas malala pa. Yun yung sinasabi ni Carmina Consantino. Tingnan nyo kung paano i-deflect ni Vic Rodriguez ang kanyang sagot dito. Not to mention the damage to freedom of expression, which you oddly enough claim to protect as well. Go ahead. By the way, yung freedom of expression na yan tungkol yan sa ABS-CBN. Di ba si Rodrigo Duterte pinasara ABS-CBN? Are you saying that when Bongbong Marcos, assuming he will step down, we will abandon the 1987 Constitution and skip the rule on succession? You've mentioned about murder. Meron bang kasong murder ang Vice President? Wala pa, pero malapit na. Grave threat, meron na siya eh. Assassinating the President, meron siya, di ba? Tuloy. I'm talking about another dynasty. She's another member. She's a family member of another dynasty. Na mas malaki ang boto sa Pangulo. Wala tayong magagawa ron. Wala tayong ang boto sa another dynasty. She's a family member of another dynasty. Na mas malaki ang boto. Mas malaki daw ang boto sa Pangulo. By how much? 800,000? Kasi parang 31 ilan ba siya? 31.4 million yata si PBBM, if I'm not mistaken. Tapos 32 point something si Sara. 32.2 yata. If I'm not mistaken. Oo. Maliit lang ang distansya nila. Oo. Pero nakakalimutan ni Vic Rodriguez, mga kababayan, na yung 31 million na yun, hindi lang DDS ang bumoto doon. We can assume na majority of that are the loyalists, or even half of that are the loyalists. And yung iba doon are mga independent or not even politically inclined. Mga na-impluwensyahan ng mga loyalist na may kaibigan loyalist siguro, what have you. Tapos yung iba, yun natin siguro yung sobra, mga DDS. So yung mga around 1 million to 2 million siguro. Mga DDS yun, for sure. So, it's not really a big difference pagdating sa laki ng boto. Pero again, mga babayan, ang deflection po dito ni ang paglihis sa kanyang sagot anong gusto mo? Huwag natin sundin yung 1987 Constitution. Pero kasi mga kababayan, hindi ho yun ang tanong. Ang tanong ni Carmina Consantino, paano magbebenepisyo ang sambayan ng Pilipino kung sa palagay mo ang papalit sa presidente na gusto niyong pababain, ang gusto niyong mag-resign, ay mas malala sa kanya. Even nga yung statement na yun, loaded pa nga yun. Kasi syempre si Carmina Consantino, kakamping yan. Dilaw yan. So syempre medyo galit din kay Bongbong Marcos yan. Pero mga kababayan, diba? Yun yung tanong Hindi sinagot ni Vic Rodriguez. Ang tanong is, anong benepisyo sa sambayan ng Pilipino kung ang papalit kay Bongbong Marcos ay si Sara Duterte? Ang sagot ni Vic Rodriguez, tanong din. Anong gusto mo mangyari? Huwag tayo sumunod sa Constitution? Diba? Ang layo. Bakit hindi mo masagot, Vic Rodriguez, yung tanong ni Carmina Consantino? Hirap ka? Dahil totoo yung kanyang sinabi na mas malala si Sara Duterte kaysa sa perceived na paninira nyo kay PBBM. Actually, yung paninira pa nga lang kay PBBM, walang kwenta yun. Kasi hindi naman totoo yun.
All of the accusations, corruption, drug abuse, etc., etc., lahat yan, kwentong barbero nilang lahat. Pero maski yun, hindi niya ma-dispute. Di ba? Hindi niya kayang maipagtanggol si Sara Duterte sa simpleng tanong na anong ikakapakinabang ng Pilipino sa taong katulad ng Rodrigo Duterte, sa taong katulad ng sa taong anak ng isang Rodrigo Duterte. Hindi rin niya masagot. Anong binato niya? Siya yung succession eh. Siya yung successor eh. Siya yung sumusunod dun sa rules on succession sa 1987 Constitution eh. So, ibig sabihin kahit corrupt siya, dahil siya lang yung kasunod, okay lang? Hindi ganun. So, ibig sabihin mga kababayan, mali ng pinaglalaban etong si Vic Rodriguez. Hindi niya talaga pinaglalaban ang anti-corruption. Hindi niya pinaglalaban ang kapakanan ng bansa. Ang pinaglalaban nila ay yung kanilang politika. Yung kanilang pagsuporta sa mga Duterte. Yun ang pinaglalaban nila. Ito sa Pangulo. Wala tayong magagawa ron. I never advocated anything. See? Wala tayong magagawa doon. Yun ang sagot niya. Kung anti-corruption ka talaga, di dapat sumama ka doon sa impeachment. Nakisama ka sa pro-impeachment people. Di ba? Kung anti-corruption ka talaga, dapat nakisama ka sa pro-impeachment. Kaso hindi. Nagpataas pa siya ng kamay kay Sara Duterte nung nakarang eleksyon, hindi naman umubra. That is outside of the constitutional loop or constitutional orbit. But here's the thing. And by the rule on succession, when the president is no longer capacitated to govern, the vice president shall assume the role of the president. But how can you... Wala magagawa ron, hindi ko inimbento yun, hindi mo inimbento yun, iyan ang ating saligang batas. See? Tignan nyo kaipokritohan itong si Vic Rodriguez. Ang sagot niya, doon sa tanong ni Carmina Constantino na anong magiging benepisyo ng sambayan ng Pilipino kung ang papalit kay President Bongbong Marcos ay isang corrupt na individual na na-impeach na may na nagsisinungaling sa kanyang gastusin sa confidential funds. Simpleng na binabastos ang ating Kongreso pagdating sa usapin ng budget, na nagtatago at nagkukuble ng kanyang mga transaksyon, gumamit ng mga peking pangalan para maiuwi sa kanyang bulsa, para mabulsa niya ang milyon-milyong pera na confidential funds ng Pilipinas. At huwag kayong sasagot sa akin, si Presidente Bongbong Marcos nga, mas malaki yung kanyang confidential funds eh. Huwag kayong tanga. Dahil ang Office of the President ay merong mga ahensya sa ilalim ng Office of the President that requires intelligence and confidential funds. Ibig sabihin, kung magkano man yung budget na confidential funds, paghahatian pa yun sa ilalim ng mga kanyang mga ahensya. For example, PIDEA. Besides, meron bang notice of disallowance ang Office of the President? Parang wala yata. Can you, Attorney Rodriguez, separate your advocacy for anti-corruption from this constitutional succession, as you said? The Vice President, who stands to benefit from your call, is also mired herself in corruption allegations. How does that reconcile with your anti-corruption advocacy? See? Yun yung sinasabi ko kanina, mga kababayan. Yung sinasabi ko kanina, paano mo marireconcile yun? Paano mo mapagsasama yun na tinatawag mo yung sarili mong anti-corruption ka, galit ka sa corrupt, kaya gusto mong matanggal si President Bongbong Marcos, pero at the same time, gusto mong ilagay sa posisyon ng isang tao na totoong corrupt. Totoong magnanakaw. Kay President Bongbong Marcos nga, inimbento lang nila. Gusto nilang pababain. Etong isa, totoong nagnakaw. Gusto nilang gawing presidente. Anong kalokohan yun?
Di ba? Anong kalokohan yun, guys? As a media practitioner, alam kong alam mo na walang ini-issue at clear na ng Commission on Audit ang Office of the Vice President kung ang pinatutukuyan mo ay yung paggamit ng intelligence funds. Oh, sinungaling. Sinungaling ka, Vic Rodriguez. Wala pang clearance ang Office of the Vice President sa kanyang Notice of Disallowance. Ito yung common na kasinungalingan na ikinakalat ng mga DDS, mga kababayan, by the way. Ang sinasabi nila, kaya daw nagkaroon, kaya cleared na raw si Sara Duterte dahil sa unmodified opinion sa kanyang COA report. Yun yung sinasabi nila. Pero mga kababayan, iba po kasi yung Notice of Disallowance. COA na rin po mismo ang nagsabi. Commission on Audit. Clarification on the use of the phrase highest COA audit rating. Lalakihan natin, ha. Yan. Okay. An audit opinion pertains only to the financial audit conducted regularly by COA auditors on the agency within its jurisdiction. It may be unmodified or modified depending on whether the agency's financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. So, sabihin, kumpleto lang ang kanilang financial statements. Kumpleto lang ang papel. That's it. Pero ano pa ang sinabi ng COA? It is important to note that the financial statements represent only a facet of an agency and that an audit opinion does not provide any conclusions on the agency's level of compliance with laws, rules, and regulations, nor the applications of principles of economy, efficiency, effectiveness in the agency's operations. Anong ibig sabihin nito? Mahalaga daw na isipin natin, na maintindihan natin, mga kababayan. Sabi ng COA na ang financial statements ay isa lamang parte ng ahensya, kung saan nagbibigay ng audit opinion. Pero hindi raw nito sinasabi kung ang isang ahensya ay sumunod sa batas. Magkaiba daw yun. Yun ang sinabi nila. Ito ang sinabi ng COA. So, ibig sabihin, kahit ilang beses sabihin ng COA sa kanyang COA report na merong unmodified opinion ng Office of the Vice President, hanggat hindi kiniklear ng COA ang mga notices of disallowance na umaabot, ito sa DepEd pa lang, 12 bilyong piso. Sa Office of the Vice President, 75 million pesos. Hanggat hindi nakiklear yan, hanggat hindi ina-announce ng Commission on Audit or COA na itong mga notices of disallowance na to ay na-justify na at nililift na nila, binabawi na nila. Nandiyan pa rin yan. Nabalitaan nyo na ba na binawi na yung mga notices of disallowance? Di ba hindi pa? Wala pa. And besides, mga kababayan, di ba naglabas na nga ng tawag dito, ng SALN? Naglabas na ng SALN, mga kababayan. Alam niyo ang problema sa SALN ni Sara Duterte? Tingnan nyo, kay Sara Duterte ito balita to ng GMA. GMA yan. Anong sabi? 7 million daw ang kanyang net worth noong 2007. In 3 years, sa 3 taon, mga kababayan, lampas doble ang itinaas ng kanyang net worth sa 3 taon. Alam niyo, mga kababayan, panahon yata to, vice mayor yata siya, o vice mayor siya nito, 2007 to 2010. Alam niyo ba kung magkano lang ang sahod ng vice mayor? Parang nasa 100 lang yata, 80 to 100,000 ang sahod ng vice mayor. Pero,
lampas doble ang itinaas, oh. Mga 9 million ang dumagdag, 10 million. No, mga 9 million ang dumagdag. Ayan, oh. Mga 8 or 9 million ang dumagdag. 2007 to 2010, 3 taon lang. Lampas kalahati, lampas doble ang dumagdag sa pera ni Sara Duterte. Itong malala. From 2010 to 2022. 8 years. Sa loob ng 8 years, mga kababayan, ay, 12 years pala. Sa loob ng 12 years, mga kababayan, tingnan nyo, 16 million, naging 71 million, mga kababayan. Ang lala, di ba? So yung from 2007 to 2010, kumpitin nga natin, 2007 to 2010. Ay, nako, Diyos ko, my goodness, ang corrupt mo talaga, Sara Duterte. Oo. Etong sabi niya. So, from 7,250,497, okay. Tapos 16 million, 16 million 42,886. Okay. 8,992,000 ang dumagdag sa 3 taon. So, divide natin sa 36 months. Tama? 36 months. That is 249,000 a month. 250,000 a month, mga kababayan. Magkano lang ang sahod ng Vice Mayor? Tingnan natin. Kasi itong halaga na to, pang congressman yata to eh. Sana? Ba't naka-dollars? Saan na yan? Ito, may salary grade. Salary grade ng Vice Mayor is 178,572. This is as of August 21, 2025. Papakita ko sa inyo, ha. Ito. Papakita ko sa inyo, ha. Ayan. Ito yung reference ko. Salary grade. Ito, 28. Highly urbanized city ang Davao City eh. So, 28. 178,572. Pero ang sinasahod niya, mga kababayan, apparently, kung i-divide mo sa 36 months, yung in-increase. Increase pa lang to, ha. Yung in-increase sa kanyang salin, 250,000 a month ang kanyang nate-take home. That is provided hindi siya kumakain, hindi niya ginagastos. So, halimbawa ganito, isipin niyo, mga kababayan, para mas maintindihan niyo maigi. Itong 250,000 na to, para maging 8 million siya, itong difference itong dalawang to, para makaipon si Sara Duterte at tumalon ang kanyang net worth from 7 million to 16 million, kailangan makapagtabi siya ng 250,000 a month na hindi niya gagalawin. Ganun. Hindi niya gagalawin. So ano, hindi siya kumakain? Hindi siya bumibili ng damit? Hindi siya bumabiyahe? Hindi siya nagbabakasyon?
Sa bagay, andyan naman yung abogado niyang asawa. O magkano kinikita ngayon ng asawa niya? Ibig sabihin, inipon lang na niya lahat yan. Yung dinoble, mahigit doble pa nga. O ngayon, compute natin. Yung 12 years. Okay, 12 years 12 years. Na mayor. Tama lang yun kasi 3 terms ang mayor So 12 years. Okay. Baka meron siyang isang panahon na na-re-elect siya as mayor. Okay. Ibig sabihin 4 times siya nag-mayor most probably. Okay, so from 16 million, umpisa natin sa 71 million. 71,058,841 minus 16,242,886. Yan. 54 million, guys. 54 million. Okay. Compute natin ngayon. Okay. So, ilang taon to? 12 years. 12 years. Ay. Wait. Paste. Okay. Okay. 4.5 million a year. Divide ngayon natin sa month. 380,000 a month ang tinetake home niya. Take note yung 380,000 a month na yan, hindi niya ginagastos for the past 12 years. Okay. For 12 years, walang gastusan yan, guys. Ang hirap mabuhay nun, no? Hindi ka gumagastos. Hindi ka kumakain. Oo. 380,000 a month sa 12 years. O, ilang yun? Magkano ba ang sahod na pang 380,000? So, ibig sabihin, mga kababayan, salary grade 31, sa kanyang posisyon bilang mayor for the past 12 years, nung siya ay mayor, siya ay sumasahod ng mas malaki pa kaysa sa senador. Partida, hindi pa niya ginagastos yan. Kasi ang senador, 334,000 lang. Pero si Sara Duterte, 380,666 ang kanyang take home every month. Ayan, sa kanyang salin. So, saan kumukuha yung sobra? Ang posisyon niya, mga kababayan, mayor lang. Magkano lang ang city mayor? 226,000. So, bakit nag-380,000 a month? Take note, salin pa to. Ibig sabihin, may mga hindi dinideclare dyan. Misdeclared. Diba? Ito, yung 2022 to 2024, mas matindi. From 71 million, nag-88 million, guys. Kumurakot tong babaeng to. Ano pa isang patunay natin na kumurakot itong si Sara Duterte? Mga kababayan, yung kanyang mga abogado sa kanyang impeachment. Yung kanyang abogado, ang kanilang acceptance fee, ang kanilang reported acceptance fee ay 20 million pesos kada kaso. 20 million pesos kada kaso. Tapos, ito pa matindi. Sagot din nila yung abogado ni Nicholas Kaufman na 2.5 million pesos a month. Saan kayo kumukuha ng pera pang legal fees mo? Di ba? So itong salin ni Sara, mga kababayan, this is underdeclared. Sureball yan, no joke. Underdeclared yan. Ibig sabihin, may mga kayamanan si Sara Duterte na hindi niya isinama.
Baka ipinangalan niya sa ibang tao, di ba, dummy, di ba? Or itinatago niya ng cash, tapos hindi niya dineclare na yun ang kanyang cash on hand, di ba? Or cash in hand. Corrupt to si Sara, mga kababayan. No joke. No joke. At kaya napahiya itong si Vic Rodriguez. Kaya siya napahiya. Bakit nyo gustong pag-resignin ang isang pangulo na chinichismis nyo lang ang pagiging corrupt? Chismis lang eh. Wala naman sila ebidensya eh. Hindi nga sila makapaghabla. Ang gusto nila mangyari, military junta. Hindi sila makapag-impeachment. Hindi sila well, syempre, you cannot really file a case against a sitting president. Wala silang choice. Pero alam nyo, pwede silang mag-file ng kaso sa ombudsman. Si ombudsman mag-iimbestiga at kung ano man ang kanyang findings, pwedeng gamitin pang impeachment. Pero hindi nila magawa. Bakit? Kasi nga, yung kanilang alegasyon ng korupsyon ay chismis lamang. Kaya napahiya to si Vic Rodriguez. Sunog na sunog siya. Kay Carmina Constantino. At walang nakabinbin na anumang kaso or impeachment laban sa pangalawang Pangulo. Sa ngayon lang yan. Huwag kayo pakampante. Sa ngayon lang yan. So yung iyong sinasabi na meron siyang issue ng korupsyon, yan ay gawa-gawa. Nakikita naman natin nung makakaliwang grupo na ayaw nang makabalik ang Tatak Duterte na serbisyo. Hindi lang makakaliwang grupo ang ayaw bumalik sa Tatak Duterte na serbisyo kasi wala namang serbisyo maayos ang Tatak Duterte. Pati mga ordinaryong Pilipino ayaw na. Pati kami mga hampas lupa ayaw na namin ang Tatak Duterte na serbisyo kasi pumapatay lang naman siya ng tao. Nagnanakaw pa ng bilyon-bilyong piso. Goodness. But hindi siguro tayo matatapos dito kahit maghapon tayo sa iyong programa. Ang aking tugon doon sa iyong katanungan kung sakaling bumaba ang kasalukuyang Pangulo, naturalmente umiiral ang ating saligang batas, ang Vice Presidente ang siyang hahalili sa mababakanting posisyon. Wala akong magagawa doon, wala kang magagawa. Hindi natin pareho imbensyon yan. Iyan ay nakasulat, nakagarantiya at nakaukit sa ating 1987 Constitution. Again, people are saying, or at least there are groups who are saying, why stop at the president? Why not include the vice president as well? Yun ang sinasabi ng iba. Ang panawagan, hindi lamang ang iisa ang dapat mag-resign, kundi lahat na mag-resign because they have disappointed the Filipino people. But we're gonna have to... Rodriguez. Ayun na pala. Doon na tinapos. Tapos na dun yung show. Oo. Kaya mga kababayan, lumabas nga dito yung kaipokritohan ni Vic Rodriguez. Kaya siya nasunog. Sunog na sunog dito si Vic Rodriguez. Kasi lumabas yung kaipokritohan niya pagdating sa anti-corruption stance niya. Hindi talaga siya anti-corruption. Anti-Marcos lang siya. Actually, wala silang pinagkaiba ni Carmina Constantino. Pero walang silang anti-Marcos. Yun lang, si Carmina Constantino, ayaw rin niya sa mga Duterte. Kaya ang nangyari, kinokontra niya si Vic Rodriguez dahil ayaw niya sa Marcos, ayaw niya sa mga Duterte. So resign na lang pareho, di ba? Pero between the two of them, mas nasunog si Vic Rodriguez. Alam niyo kung bakit? Kasi si Vic Rodriguez, pinapangalandakan niya na anti-corruption champion siya. Na nakikipaglaban siya sa korupsyon. Pero kung itutulak mo ang kanyang prinsip, quote unquote, yung kanyang kinukuda sa extreme na ideya, if you will push his ideas to the extreme, hindi niya kayang panindigan. Nadudurog ang kanyang advokasya sa bigat ng pangalang Duterte. Nanininikluhod siya sa mga Duterte, kulang na lang himurin niya yung kaloob-looban ng tumbong ni Rodrigo Duterte. Kaya siya nasunog.
Mga kababayan, ulitin ko lang. Kung may ebidensya ng korupsyon kay PBBM, ilabas nyo. Hindi yung pagre-resign ninyo, kukumbinsihin nyo kaming mga ordinaryong tao, kami mga paslupa, kukumbinsihin nyo kami na maniwala sa inyo nang walang ebidensya. Hindi na obra yun. Matatalino na mga Pilipino ngayon. Mga DDS lang ang hindi. So mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Please don't forget to like, share, and subscribe. And I'll see you in our next live stream, guys. Bye everyone. See you next time. Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar mo ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?